Hello! Good evening po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-140th day ng ating sharing ng devotion video. O, diba? Lapit na tayong mag-200. So, thank you Lord. Huwag natin kakalimutan na magpasalamat sa Panginoon because today is Saturday and nagkaroon ng Saturday service sa ating Alive in Christ. At bukas, ayan, nagkakaroon tayo ng service sa Alive in Christ for Sunday service. So, magkita-kita po tayo sa mga may time na pwedeng makalabas ng 10 o'clock. Ayan, mamanood po kayo. At kung hindi kayo makakalabas ay manood kayo online. Pero kung makakalabas naman po kayo at narito lang din kayo sa Hong Kong ay tayo ay magsama-sama at magkita-kita na magkaroon ng fellowship with the Lord. So, bago natin pasimulan ang ating pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, huwag po natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon bilang pagpapasalamat sa Lord. Let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami Panginoon, dinadakila, pinapapurihan namin ang inyong pangalan Panginoon, at sa buhay, kalakasan at hininga, Panginoon, ay pinagkaloob niyo sa amin sa bawat araw na ito, Panginoon. Lalong higit na pagtagumpayan, Panginoon, ng mga trabaho at mga ginawa ngayong buong araw, Panginoon. At ngayon, dadako po kami sa muling pagbubulay-bulay o pag-aaral, Panginoon, ng inyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ang karunungan, Panginoon, ay ipinagkaloob niyo na sa amin upang amin itong lubos na maintindihan, Panginoon, at mas lalong magkaroon ng malalim na pagkakilala sa inyo, Panginoon. Patuloy po naming ipagyayabang sa lahat, Panginoon, at ipamamalita sa lahat ang tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, kung kaya kami ay may kalayaan, may kapatawaran sa aming mga kasalanan, Panginoon, at kaya din namin na makapagpatawad sa aming kapwa na nagkasala sa aming, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang hihipo sa puso ng bawat isa, Panginoon, upang ang bawat maririnig nila ng mga mensahe, Panginoon, or mababasa ng mga salita, Panginoon, ay magre-rema o titimo sa kanilang puso, isip at kaluluwa, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay magkaroon ng unti-unting pagbabago sa kanilang buhay, Panginoon. Na kung ano man ang mga kaguluhan, mga problema, pagsubok, Panginoon, o pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, amin itong makakaya kung kami patuloy na mananalig, sasampalataya at magtitiwala sa inyo, Panginoon. Salamat din sa banal na Espiritu, Panginoon, na siyang gumagabay sa amin sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, at nagkokonvict sa amin kung sakaling aming nagagawa ay mga pagkakamali o hindi na ayon o karapat-dapat sa inyong kalooban, Panginoon. Kaya muli, ikaw ang mataas at mapapurihan, Panginoon. Ang mga katulad namin na nagpapahayag na inyong salita, Panginoon, ay willing po, Panginoon, ay paggamit ang aming buhay, Panginoon, bilang tagapagpahayag ng inyong mga salita, Panginoon. Huwag niyo po kaming hayaan na magyabang sa kung ano ang meron kami, Panginoon. Bagkus, lagi po namin i-consider, Panginoon, at lagi nga isa-isip, Panginoon, na hindi po namin magagawa ang lahat ng ito, kundi sa lakas, sa karunungan, at sa mga biyayang ipinagkakaloob niyo sa amin. Naway kami din ay maging pagpapala at makapagbahagi ng pagpapala sa aming kapwa sa iba't ibang paraan. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, narito na po tayo sa Lucas 20:14. So, ito po yung sinasabi. Ngunit na makita ng mga magsasaka ang anak, nag-usap-usap sila at sinabi, ito ang tagapagmana, patayin natin siya at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Message, nang makita nga daw ng mga magsasaka ang anak ng may-ari, ay nag-usap-usap daw ang mga ito. Sinabi nila na iyon ang tagapagmana, kaya dapat napatayin nila iyon para mapasa kanila ang mamanahin ng anak na iyon. Application. At kagaya nga ng naisip na gawin ng mga makapangyarihang tao na iyon kay Jesus, ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa anak ng may-ari ng ubasan. Dahil sa kagustuhan nila na sila na ang magmana at magmay-ari ng ubasan, na ipinahiram lang naman sa kanila, ay ayaw nila ng may hadlang o kahati. Nakakaranas ka din ba ng mga ganitong tao sa buhay mo na dahil gahaman, swapang o ganit sila sa pera at kayamanan, ay binabalak kang patayin? Naranasan din ng Panginoong Hesus yan, pero napagtagumpayan niya ang kamatayan.
Kaya para sa mga nagbabalak sa iyo ng masama, ang Diyos ang magsusukli sa kanila ang mas matindi pa sa inaasahan nila. Lalong higit kung anak o tagasunod ng Diyos ang kinakalaban nila. Natatalo ng mga mabubuti ang masama at ng mga matibay ang pananalig at relasyon sa Diyos. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, yun na nga, di ba? So, pagkakakita pa lang at alam ng mga magsasaka na ang dumarating or ang dumating, siguro kabuka. Siguro kabuka na may-ari, kaya alam nilang anak or talagang balita na yun talaga yung anak, 'di ba? So, ayun na nga, pinadala ng may-ari ang kanyang anak dahil iniisip niya na ito ay tatanggapin at bibigyan ng parte nito para sa mga naaning mga ubas, 'di ba? Subalit, eto na nga makikita natin na ang iniisip ng mga magsasaka ay patayin ito. Yun ang kanilang naisip na magandang balak pero masamang balak, 'di ba? Napatayin ito dahil yun nga ang tagapagmana. Kumbaga, yung mamanahin yun, akala nila ay mapupunta sa kanila kapag pinatay nila, 'di ba? Pero ayan, yun din yung pinapakita na binabalak gawin ng mga makapangyarihang mga tao na yun na lumapit sa ating Panginoong Yesus, di ba? Humahanap lang sila ng ikapapahamak ng ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pagtatanong sa Kanya, pero bumalik sa kanila yung tanong, di ba? Pero ito na yung parang naging sagot ng ating Panginoong Yesus sa kanilang tinanong na, di ba? Ang mangyayari nga is yun, ang pinapakita na agad na alam ng ating Panginoong Yesus na binabalak siya ipapatay ng mga makapangyarihang taong yun. Kaya pinadaan niya sa pamamagitan ng talinghaga para hindi gaano maintindihan ng ibang mga tao. Pero ang mga makapangyarihang tao na yun, kung narinig pa nila yung ginawang talinhaga or sinabing talinhaga na yun ng ating Panginoong Yesus, ay siguradong gigil na gigil sila dahil parang sinasabi nila, bakit niya alam na ganun ang binabalak natin sa kanya na ipapapatay natin siya dahil para hindi siya yung maging sikat, hindi siya yung maging kilala at hindi siya yung kikilalanin ng mga tao bilang anak ng Diyos, 'di ba? So, ang kikilalanin at irerespeto ng mga tao ay tayo kapag napatay natin siya. Pero hindi nila alam na, 'di ba, hindi mapupunta sa kanila yung mana na para lamang sa ating Panginoong Yesus dahil nga ang lahat ng tao ay walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos dahil tayong lahat ay nagsimula sa binhi ni Adan na mayroong kasalanan, 'di ba? Kahit ipanganak pa man tayo, meron na tayong kasalanan. Subalit sa mga tatanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas ay nalinis na tayo, 'di ba? We are kung may utang, ikaw ay fully paid. Kung ikaw ay, what we call this, nakakulong, ikaw ay napalaya na. Kung ikaw ay isang palayok na hinubog ng isang maestro or eksperto or artist sa paggawa ng palako, ikaw ay naging napakaganda at very good na masterpiece, 'di ba? And kung may mga laban naman na pinakaharap natin, 'di ba? Ang masasabi ay tetelestai. So we are victorious, 'di ba? So yun na nga, mostly nararanasan ng iba sa atin na marahil dahil sa mga pagkakautang o hindi mo magandang nagawa doon sa taong iyon ay binabalak kang ipapatay ng mga taong ito, 'di ba? Na ikaw ay tinatakot na, sige, kapag di ka nagbayad, ipapapatay kita, ipapasalvage ko ang buong pamilya mo. O kaya hanapin ko yung mga pamilya nyo at papapatay ko isa-isa. Walang makakaligtas, 'di ba? Pero sabi nga, chill ka lang, 'di ba? You are at peace because you know na may Diyos na nakakakita ng nilalaman ng puso natin at yung tao na nagbabanta sa iyo or gumagawa ng mga pananakot sa iyo ay ang Diyos na ang babawi sa kanya, 'di ba? So sa hindi inaasahang pamamaraan ang magiging bawi sa kanya ng ating Panginoon Diyos, pero sabi nga ng Panginoon, ang paghiganti ay sa kanya. Hindi natin dapat ilagay sa ating mga kamay ang
what we call this, ang batas or padanakin ang dugo sa pamamagitan ng ating sariling kamay, 'di ba? Sabi nga dahil walang kahit sino sa atin ang malinis, lahat tayo ay may karumihan, lahat tayo ay may kasalanan, 'di ba? Dahil kung ikaw ay katulad ng ating Panginoong Hesus na walang bahid ng kasalanan at ipinanganak o ipinagbuntis sa Espiritu Santo, ay karapat-dapat na ipako sa krus. Pero tama na ang isang beses na ginawa ng ating Panginoong Hesus na pagkapako sa krus bilang katubusan ng kasalanan ng lahat. Diba? Wala nang kailangan pa magdagdag, kailangan pang umulit, wala na. Dahil tapos na, it is finished. Ayan, ang ating Panginoong Hesus na ang gumawa dahil siya lang ang karapat dapat, siya lang ang anak, siya lang ang tagapagmana ng ating Panginoong Diyos. Ayan, kumbaga tayo ay mga adopted children ng ating Panginoong Diyos na dahil nakipag-isa tayo sa ating Panginoong Hesus, we are saved and we are justified, diba? So, yun lang, yun ang masasabi ko dahil sabi nga sa kasabihan din ay hindi na nagwawagi ang kasamaan sa kabutihan, di ba? Kahit sa mga napapanood natin mga palabas, nababasa nating mga libro ng mga kwento, di ba? Na kung sino ang gumagawa ng masama sa kanyang kapwa or sa kahit kanino pa man, ang magiging bunga nun sa huli ay kapahamakan or siya pa yung mapapahamak ng matindi, di ba? So, i-analyze natin ang ating sarili sa bawat araw na, Lord, linisin mo po ang aking kaisipan, linisin mo po ang aking mga kilos, Panginoon, nang sa gayon ang aking magagawa ay para lamang sa inyong kabutihan at hindi para sa ikapapahamak ko o ikapapahamak ng mahal ko sa buhay o ikapapahamak ng aking kapwa, diba? Sabi nga, we need to grow into Christ-likeness na kumbaga mangibabaw sa atin mga fruit of the Holy Spirit na kabaitan, pananampalataya, joy, 'di ba? Kapayapaan, pagpipigil sa sarili, kabaitan. So, 'yan ang mga dapat na mga ibabaw sa atin dahil yan yung mga example na iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesus, 'di ba? Alam ko, syempre, karamihan sa atin sasabihin hindi naman pwedeng instant or parang magic na napakabait mo na talaga o katulad ka ng ating Panginoong Hesus. Pero sabi nga, sa bawat araw tayo ay binabago ng ating Panginoong Diyos. And sa bawat araw, if you decided to walk little by little, one by one, each step to reach the glory to glory ng ating Panginoon, di ba? Syempre, hingin din natin ang gabay ng ating Panginoon Diyos. Nang sa gayon, ay mapagtagumpay natin kung ano man yung ating minimiti or ninanais na pagbabago sa ating buhay for the better and to be more like Jesus Christ, diba? So, namapay may natutunan kayo sa ating share na devotion video and wag po tayo laging mag-iisip ng kasamaan sa ating kapwa. Hanggat maaari ang ating laging isipin at laging gawin ay para makatulong sa ating kapwa na walang hinihinging kapalit. And puro lamang po ito nawa para sa kabutihan mo at sa kabutihan ng ating kapwa para ang buong mundo ay may kapayapaan, may pagmamahalan at syempre, lalong higit may pananalig at tiwala sa ating Panginoon Diyos. So, let us all close into our closing prayer para po sa ating pagwawakas. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa at muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon, na aming napagbulay-bulayan sa gabing ito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na sino man ang mga may masamang balak sa aming, Panginoon, kagaya ng nasusulat sa inyong Biblia, Panginoon. Sino man ang may mga masamang balak, Panginoon, sa inyong mga tapat na lingkod, Panginoon, na siyang naglilingkod at iniaalay ang buhay, Panginoon, mapaglingkuran ka lang, Panginoon, ay kayo na po ang bahalang magtanggol sa bawat isa sa amin, Panginoon. Basta kami, Panginoon, patuloy lang kaming lalakad sa inyong kabanalan, sa inyong kalwalatian, Panginoon, sa inyong grasya at habag, Panginoon. At hindi kami mapapagod na ipamahagi ito sa aming kapwa na sa tingin namin, Panginoon, ay wala pang matibay na relasyon sa inyo. Dahil sabi nga po, Panginoon, ang lahat ng bagay, maging ang aming buhay, Panginoon, at lahat ng mayroon kami, Panginoon, ay galing sa inyo, Panginoon. Subalit, ang kapangyarihan na pabangon sa aming Panginoong Yesus sa kamatayan, Panginoon, ay ang kaparehas na kapangyarihan, Panginoon, na nasa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya ano man ang i-declare ng aming bibig, Panginoon, ito ay magkakatotoo at magiging matagumpay, Panginoon, sapagkat ang inyong kapangyarihan
ay ipinagkaloob nyo na sa amin sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Panginoon. Ganyan din po, dinadalangin namin, Panginoon, sino mga kapatid o lahat ng tao sa buong mundo, Panginoon, na dumadanas ng mga pinansyal na mga problema, Panginoon, sa trabaho man nila, sa negosyo, Panginoon, sa lahat ng mga pinagkakakitaan ng bawat tao, Panginoon, trabaho, o ano pa man, Panginoon, ay kayo na po ang nakakaalam, Panginoon. Nawa po ay pahalagaan namin ang aming mga trabaho, Panginoon. At kung gagawin namin ito, ay isipin namin, Panginoon, na ginagawa namin ito para sa inyo, Panginoon, para kayo ay malugod, para kayo ay matuwa sa amin, Panginoon, sapagkat kayo ang aming Ama, Panginoon, na bagamat hindi man namin nakikita physically, Panginoon, pero kilalang kilala at kitang-kita nyo kung ano ang nasa loob ng puso at damdamin namin, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang lagi naming napapapurihan sa aming mga finances, Panginoon, ano man ang mga kayamanan o ano man ang mga meron kaming pera, Panginoon, o serbisyo na maaari naming ibigay, Panginoon, dahil hindi lamang naman po ang pagbibigay sa pamamagitan ng mga pinansyal, Panginoon, bagkus, Panginoon, ng tulong sa kapwa, pagbibigay ng magandang payo or nakalulugod sa inyo na payo, Panginoon, pagtulong sa kanila kung sila man ay nahihirapan, Panginoon, sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, na ang bawat mga may sakit pa ng physically man sila, emotionally, or spiritually, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na you are a great healer, Panginoon. Ano man ito na nakakapagpabigat ng kalooban ng aming kapwa, Panginoon, sapagkat malamang iniisip niya, Panginoon, saan nakukuha ng mga pambayad sa mga bills, Panginoon, saan nakukuha ng pambayad para sa mga utang, Panginoon, saan nakukuha ng pambayad, Panginoon, lalong higit ngayong magpapasukan ng mga anak, Panginoon, ay marami po talagang gastusin, Panginoon, sapagkat marami ng mga kinakailangan ang mga nag-aaral sa panahon ngayon, Panginoon. Pero sabi nga, Panginoon, dahil kapag idinilangin namin ang lahat ng bagay, you said when we seek, when we knock, Panginoon, the door will be open for us, Panginoon. And we pray, Lord God, for the open door, open window, Panginoon, of blessings, Panginoon, na ibibigay niyo sa bawat isa sa amin na nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang aming pakikisalamuha sa aming kapwa, lalong higit, Panginoon. Patuloy niyo po itong pagtibayin, Panginoon, na hindi kami maging masungit, hindi kami maging matapang pa, Panginoon, sa aming inaakay, Panginoon. Bagkus, Panginoon, unti-unti, Panginoon, ay kausapin, kaibiganin, Panginoon, at maipaliwanag sa Kanya na walang ibang daan patungo sa pagiging malapit muli sa ating Panginoong Diyos, kundi sa pamamagitan lamang, Panginoon, ng pananalig at pananampalataya sa inyo, Panginoon, at sa tinapos na na iyong anak na si Jesus, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang mga katulad po namin, mga pastors, ministers, Panginoon, mga pari, Panginoon, mga misyonero, Panginoon, mga leaders, Panginoon, at mga nagdi-discipleship, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po magpo-provide sa lahat ng pangailangan ng mga pamilya ng bawat isa, Panginoon. Our Pastor Rodel, Panginoon, sa kanyang pagmamisyon sa Pilipinas. As our Pastor Ronald din, Panginoon, sa pagmamisyon sa Pilipinas, Panginoon. Si Pastor Grace, Panginoon, sa kanyang sa serve as a pastor for Saturday Group, Panginoon. Gayon din po si Pastora Joy, Panginoon, na siyang naglilingkod din sa inyo at dumadanas ng kanyang paglilihi or pagbubuntis, Panginoon, para sa kanilang second baby, Panginoon. At siya po din po, Panginoon, ang nangunguna sa Alive in Christ Baguio, Panginoon. Kayo po ang siyang magbigay, Panginoon, ng lahat ng mga kakailanganin nila, lalong higit sa pag-aaral, sa pang-araw-araw ng mga gastusin, Panginoon, at sa mga gawain para sa inyong iglesia, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinadalangin ko po si Pastora Risa at si Pastor Estela ng Yunlong, Panginoon, at sa Pastor sa Shenshen, Panginoon, si Pastor Aljo, Panginoon, at sa Macau, Panginoon. Kayo po ang nakababatid, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Hindi man namin sila maabot, Panginoon, hindi man namin sila matapik, Panginoon, upang sabihin na mahal tayo ng Diyos at kakayanin ang lahat ng mga pagdadaanan natin dahil sa lakas na kaloob ng ating Panginoong Yesus. Ngunit sabi nga, Panginoon, kaming mga nagtitiwala sa inyo ay hindi nyo pababayaan at iiwanan man, Panginoon. Lagi kayong nariyan para sa amin, Panginoon, at hindi kayo umaalis, hindi nawawala sa pagtingin sa amin, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, ikaw ang mapapurihan, madakila sa aming mga ginagawang pagbubulay-bulay na ito, at nawa po ay mas marami pang mga araw o oras, Panginoon, na mailaan namin
para sa pagbubulay-bulay ng inyong salita upang tumibay at maging matatag ang aming pananampalataya at relasyon sa inyo, Panginoon. Muli, ano pa man po ang mga hindi ko nabanggit na mga panalangin, Panginoon, kayo na po ang nakababatid, Panginoon. At alam ko pong ang banal na Espiritu ang nag-i-intercede sa inyo para sa mga dapat naming ipanalangin, Panginoon. Muli, ikaw po ang mapapurihan at mataas sa buhay namin, Panginoon. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.